ang Cebuano ragay gwapa o gwapa. Tinuod man na. Kita lang ko sa inyong naong kadagkong ngipon. Ara, bitaw ka lang. Nako, magdugay kay hibaw ko ganina ra mo na minaw. Alingog-ngog na. Hasta ko nga rin dito sa tent, hapit na ko nga. Ganina ra ko naglikod-lingkod lang. Mga kaiksuunan ko, may gabi kaninyong tanan. O maagoy mensahe nga gamay. Bahin kani sa pagbag-o o mga provision sa konstitusyon. Wala ko'y problema diha. Even kanang provision sa term of the President. Ang ako lang gustong mensahe para sa tanan na minaw, na mag-chat-cha man ta, unsa mang pinaagi, People's Initiative, constituent bodies of Congress, o Constitutional Convention, we can really change anything there. For as long as there is no vested interest, nagapatong niya. Ayaw pag-usba ang konstitusyon para pabor kanimo nga muling kuray diha o ngaita pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unom katuig one term. Let us stick to that. Mas maayo para kanako nga ug unsa may ilang gusto kay mo maginay pasangil perme nagdako ugos politika nga gusto abrihan ang economic provisions bla 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 bla. Mura man ginay pasangil. Niadto pa na basig kinsang presidente gayaka diha. Mo ginay gusto labi na og inato na ang ilang termino. Ngunay nakaapan. Wala ko'y problema kang presidente karon. Wala pa naman pod. Ako masuportar. Changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Even in the terms sa tanang chapter diha, pati na, apil na ang kanang termino sa President. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galingkod karon o sa sunod nga eleksyon. Lisod na. Mubalik na punta sa gubot pareho ni Addo nga og maay molingkod og 4 years ni Adto, mahinumdo mo, another 4 years, ang upat niya katuig sa una nga termino, walay buhaton, kundili magkampanya, mangitag kwarta para ang sunod niyang termino masiguro. Mo ginay may tabo diha. Base kung saan imong istorya. By whatever measure imong bulahon ang Pilipino, mo o ginay hangturan. So muna ako, masuportar ko. Chacha, okay. Basta si Marcos moingon, bukumit siya sa tao nga dili siya mudagan pag-usap. Posible mo balik ta sa two terms o whatever.
baskig unsang provision atong alisdan, mudiritso na ta diya, ayaw ng economic, palabot sing lang na mudiritso ka na, kada presidenteng tindog diya, umulingkod, umuyaka, mo ginay gustong buhaton. And sad to say, dili man pang daot sa presidente ni adto og karon. Ang una yung presidente nga gauso aning chatcha si Presidente Marcos Sr. In between, far and wide sa atong political life sa atong nasod, isulpot na pod ning chatcha pag-usab diri na sa anak. Ngunay problema diha. Ako mo suportar ko. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. Ngunay Constitution, well, we can always say, let's go ahead. If you want katong people's initiative, whatever, para nako, if you can gather enough signatures all over the country, which is really very hard to do, dirita sa Constituent Assembly, Congress converting itself into a body that would change the Constitution. Muna na plano nila ron, murag anong People's Initiative, wala mo take off. Naara sa runway, wala gyud mo saka. So niya ata karon sa Kongreso. Sa atong mga congressman, wala ko'y problema. Ang problema nako, ang inyong kaugmaon nga inyong isiguro, labi na maingon mo, nga kung naibagong konstitusyon, magpabilin mo, nga as you are, where you are, where, kung asa ka karon, diha kay steady o na sunod eleksyon, o niya bagong termino para sa presidente. Lisod kaayo na, you do not tinker with the Constitution. Ayaw ginaghilabte, kay og imo ng hilabtan, pareho sa natabo ni Marcos, pero gaba lang, kayo naman. And this is not really to make any challenge to the President. Mudto sige kaan hantod na, sige nadugay na on that to change the Constitution to prolong patason. Okay, magkahuman magtanaw niya maglisod, declared martial law. So we had to endure almost 20 years o usa ka tawo lang, walay buto-buto. Ang demokrasya, ang maagi, na ay rotation palibot. 6 years. Ang local, wala may limit, o gihigugma kapastaw. Walay pugos, walay terorismo, walay palit. Munta na'y gwapo nga istorya para sa atong nasod. Ang problema, sudlan usahay, well, di na to ning Cebu ni adto, long time ago, di na lang po pangan og tao, kay baya, taga diri Rabakot, taga Danau akong kagikan.
Di na lang ko, panahon to sa akong amahan, dire pa. Pag-ung abogado. Munang, imo ganing usbon, magkaguliyang yun. Mag-away, hantod na lang maggubot, o niya, natarong og gamay. But I said, in between, na ay panahon nga nila Cory. Wala gay lihok nga gamay nga usbon changes in the Constitution. Ako para nako, even if they would duel ilang muabre ang Constitution, ayaw na lang ng economic kay labutsing na eh. Pero if they are going to a chat-cha, musuportar ko. Pero og buhi pa ko, ingnon gyud na ako nga kaning provision para lang ni sa future. Kaning incumbent dili na ni makadagan. Kay mura may iyang naabtan. Ug unsay iyang naabtan, 6 years, 1 term, kutob ra ta diha. Imong patasan, imong pamubuan, ang Constitution is almost sacred. Mubitaw na nga, sagrado na. Ngunang kita, basi kani karong gabiuna, kadanghanan Bisaya. Pero na yung mga kauban na ako, ikas military, mga puro generals, retired, mga uban. Ngani uban kanako, ang uban ikas Manila, ni lupad nga rin. Maminaw lang siguro o kung sa'y isulti. Okay man ako, walay problema. Ayaw lang suluha ang gobyerno. Sunda lang ang konstitusyon. Og mora na'y durar. If there is a time limit, stick to it. Don't. Para walay samok. Di ko gusto, ako di naman ko gusto mag-apel-apel. Retired na ko. Pasalamat na lang ko sa Ginoo. Pas langit, kamo mga Cebuano nga nisuportar yun na ako. O tanang Pilipino. Pero, siyempre kasi papaano, Bisaya ako. Di, landslide talaga dito sa Cebu. At sana naman hindi kayo maghinakit. Nasa Cebu tayo, puro Bisaya. Pero magsalita naman ako ng Tagalog konti para masabihan din ng mga kababayan natin, nabigyan na sila ng importansya. Yung mga Tagalog, pareho tayo, irrespective po. Walay, para sa ako, gikan pa akong pagka-presidente. Wala na ng Muslim, dili ko gusto ana. Wala na ng mga mga Ilonggo, mga Waray, the usual epithets. Buwan ba? Storya. Gusto na ako nga sa akong panahon, makita na ako nga Pilipino ato yung gaksod ang atong isig ka Pilipino. Gikan nga to sa Batanes, nga to sa ulo. Mo po na akong ginasulti sa mga Muslim. Ayaw mo pag sulo-sulo diha, kay di ko gusto, anak. Kanang moingon mo nga Muslim,
Don't give it that. Davao basig asa ko, ingno na ako sila. Only one. There's only one reason or one maybe element that could really fuse this nation as a one nation is wala tay tribo eh. Itong unang panahon, wala man tamang kasinabot. Ang atong mga minuno ni atong unang panahon nagsabot. Kay wala man tay nasod ang atong kaugalingon. Nisulod ang mga Espanyol for 400 years. Giyak-an pa nila. Pagkahuman ni Ana, nisulod na pod ang Amerikano. 50 years ilang gipahamustulan ang atong kayamanan sa atong the forest, the mining tanan. Pagbuhi nila sa gobyerno, ilang gisiguro nga parity rights, nga magpabilin ang ilang rights pareho po sa Pilipino. Parity. Tabla ba? O ng parity rights. Sakit man sa buot, maghisgot ni Ana, pero naman tayo mahimo. That's past. I hope that kaning atong nasod, kaning atong mga anak, o anak sa atong mga anak, will learn the history well, and maybe di yun ta pasakop o banyaga kailanman. Never again. Magpakamatay tag magpakamatay, ambak tag asa ta ambak, dili ta mo sugot nga nailaing tao, mga labinag yung banyaga, nga mo'y maghari-hari sa atong yutang na tauhan. Pilipino ra gyud na, timan ninyo, muna'y ipasa ninyo sa inyong mga anak. Nga ayaw gyud mong sugot nga ang Pilipino second lang. Diri sa Pilipinas, first gyud mo. Dili na pwede ng niaging mga Espanyol, Amerikano, nga naa sila'y special nga dili pareho sa usa ka Pilipino nga naa sa nagpuyo diha sa daplin sa dagat ug naa diha sa suba nagpayag-payag siyang kapobrehon. Dili gyud na mahimo. Dili po nato matagaan. Dinustong kuman. Dumadaan ang presidente. Ginusto kuman na lahat tayo mag-angat. Ang problema talaga ang economy. And I cannot blame Marcos. It is a slow and grinding thing bago tayo umangat. Siguro, kung hindi tayo nasa ilalim ng mga foreigners, we could have done better or faster. But the fact was that we were under the Spaniards for so many years as slaves, then the Americans as workers, bago tagi buhian nila. Ayaw gid mong sugot. Ingna inyong mga anak, magpakamatay mo para sa inyong yutang na tauhan. Dili yuddo masugot nga magpalipin tag-usap. So niya ako, kay niya maning proposal nga i-amend ang Constitution. Okay ko.
Wala problema. There's really no problem. You do not have to convince him of anything. Except that it should not be a right for those who are incumbents, including the President. Pati si Marcos, President, sabihin ko sa kanya, Mr. President, you were elected under a constitution for 1 term of 6 years. Be happy with that. Bakalipay ka na lang naakaman. Pasawat ka lang sa Ginoo, gitagaan ka grasya, nga nakakasilbi ka sa imong yutang na tawhan sama sa imong amahan. Pero ayaw sunda ang iyang iagian. Kay mapandol yun ta diha. So munang any changes kaning prolonging di ayaw mong sugot. Let us stick guwapo na ni 6 years, 1 term only. Actually, there's no reason. Kanami mo na, ikakalik. Puto. Pwede ba mga yawa? Ang ilang convenient excuse, pasangil, para palatable, murag maton sa tao, ang ilang kuha nga economic provision. Mo ginay rason, economic provisions. Niadto pa na, if there is an attempt to amend the charter, the constitution, the first excuse or reason na iuna yun na ang economic. Wala may, o sa may, kagwapo ni mga building, kagwapo sa Cebu. O sa may baguhuni mo dire, ang mga naong, gwapo naman daan, gwapa naman. O sa may usbunin mo, batasan, batasan noon medyo subidahon ng Bisaya. Bisaya, ano ba ko? Mabaw na yung Bisaya, agi o balikas o ilisog. Kaya, wala sa Mindanao. Kung dili ka kamo mo, Sus Maria Josep, Taragaba. Kung di ka mo sukol o patay ka to, di ka maupod manghadlok, di ka mo tubag o balikas, wala. Ayaw na. Niad to, karon siguro ang orang nila. Di na po kumusugot. Tambakan ako tanan. Ayaw. Katong pinaagi ni atong tikas, terorismo na. Piliong kastaw kay gusto kanila. Period. Piliong kastaw kay qualified ka. Period. Piliong kastaw may kwarta ka, wa ka mamalit, milyonaryo ka na daan, popular ka sa tao, wa pa ka mo padaig ba sa tao nga mo naakay daganan, sige ka nagtrabaho sa imong isig ka tao, okay na. Pero ka ng milyonaryong maingon nga mukalit lang kabuutan, mo na sa Pilipinas. Kwarta eh. Ang sakit nga da kay ang Pilipino in town. Mapalit yun. Musugot tag sa dili, ang tao, labig yung pobre. Basta kwarta na, mudawat yun na. Watay mahimo, watay ikabaylo eh. Government kadat, subsidize, o pila ilong paghatag anang tawhana. Wapoy, gawas lang ka ng mga milyonaryo mag-part sa eleksyon, patasan na sila ilang ihi, o kinsay dako gasto. Pero beyond that, ang eleksyon, kuhan yun,
og unsay matarong. Pamili mo og unsay tarong nga tao. Mura man yun na. Pilipino qualified tarong. Ayaw mong sugot nga isog, hadlok, magterorismo. O, na, panahon na ni Agi na. Ayaw mong sugot, ana. Naw nga pagsulti, Mayor, di naman siguro angay diskarte o ingon ng paagi. Dili naman ta pwedeng manghadlok og tao, palito na to. Di naman na maayo. Pero, mubalik na hantod ang ekonomiya nato, di gyud mo saka. Goro, ang imong inyong anak karon, mga anak na mga apo, mga anak sa inyong apo siguro. By the grace of God, anang panahon na, makasultik ta kami nga. Because by that time, at least ang ekonomiya nato, mutaas na. Problema ang magudaghang pobre. O di yun na to maato pagtabang. So, either popular ka, kaayo, o may kwarta ka, daghan. Mura nga rin sa politika. Ako rin nakalusot nga rin nga I would not belabor the issue about being right and righteous, whatever. Kinakita na muna ko. Niadto na kita ko ninyo ang presidente. Nakita ninyo ako ngayon. So, huwag na natin pag-usapan yung gano'n. Basta, every election, see to it that you napili mo yung taong tapat talaga sa bayan natin. Sa papatoy akong isulting ihawa. Kalimot na ko si naaramay madiha, naman po ang sound system, si buga-buga. Magsininggitay mi sa akong niyam ng akong asawa. Magsininggitay mga akong kauban, sa mga generals. Magsinultihay mi diya, ganina magsagitay mi. Unsang orasa ta? Mutubag pong general. Ngaya na siguro tayo mag-uwi. Ng mga wala mag-ay general na to. Puro may mga kadaghanan atong mga generals. Okay. Atong kadaghanang sundalo, Ilonggo o Ilocano. So, naturalmente, kadaghanang musod sa PMA, Ilocano o Ilonggo. Ang mga taga Cebu, gusto away. Bahala mo diha sa Mindanao, patay mo, basta kami nga rin, happy-happy lang. Wow. Except for, I forgot his name, General taga Cebu. Few in between the years. Gamay ray Bisaya ang hilig yun magsundalo, ang Ilocano o ang Ilonggo. Ang Ilocano kay gusto yun magsundalo. Mga Ilonggo na gusto mo mag-armas,
Uwa. Ngita ko patay Mo nang ilunggo. Gusto ko 45 gare Armalite dere. Pum 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 pum. Bitaw mo na tiaw. Mama tiaw sa Mindanao. Mo gina tiaw. Kay palaway yun. Kay ang ang survival doon in places like Cotabato, Zamboanga, na maraming kapatid natin na Muslim. Yung karamihan hindi tatagal dahil sa gulo. Pero ni Ilonggo, abawlite nga. Way atras ni. Advance dito, advance dire, patay dito, patay dire. Muna sa Mindanao, ang warning faction is yung presidente ako, pasabot yun ako nga, what's the use of dying for? For what? Ayaw mo yung Muslim? Ayaw mo yung Maguindanao? Ayaw mo yung Ilocano? Ayaw mo yung Ilonggo? For what? Hindi mo nang mapalayas, hindi mo rin mapaalis. Mapaalis mo, patayin mo. Gagante rin yan. So, the cycle, the vicious cycle, never ends. Kaya, sabihin mo talaga, walay Bisaya, walay Ilocano, walay Maguindanao, Maranao, para nako, ang presidente ko, tablatan tanan, walay tuo mang bod. Kaya dili, ito, atiran ito mga yawa. Anong usahay sa presidente? Wala ko manghambog. Pag kinahanglan presidente ka, kinahanglan na yung respeto ang tao nimo. Usara ka sulti. Pero daghang ka po sabit. Mayroon gani ka, undang mo, hawa mo, undang mo sa droga, o dili, patsyon tamo, o di mo undang, di mo layas, patsyag yun. Walay laing paagi diya. Kaning droga, it's a vicious cycle. Ang kadaot diya, ang atong mga anak, ang atong kaugmaon, kay ang atong mga anak, may mo trabaho, para makakwarta sila, magkapalit sila og lugaw para ihungit nimo sa imong katigwangon. Now, og imong gubuon ning mga bata, magtiguang nako, kinsa may akong masampit. Mayingon man ang imong mga, tinuod mga parinte, pero sus pasaylo agad may ha, kay pareho kitang pobre na. Unahon. Wala may dato ng re. Pipilara may dato ng re. Munang ako, mantas kayo ko. Nantong presidente ko, hantod karon, munang gikiha ko nila sa International Criminal Court. Ang sige lang, kiha lang mo diha. Kadaghan ako, kadaganan, Davao, Cebu, dire, dagang ko sa Bantayan, dagang ko sa Danao, Danao man may. Dagang ko sa Gasa, Bisaya mo. Pero undang mo sa droga, kay kanang droga, mo ganay mo patay sa usap na. Huwag na tayo maasahan Og imong patsyon ang akong anak sa droga,
matiriring, mawirla, unsa may paabuton pa nako. Paeskwelaho nako, high school, pagka-college, imong tagaan og droga, musulod sa droga, magyaka lang diha, pagkahuman mo gawas, man-rape, mangawat, tanang kaputahan sa kalibutan buhaton para lang makabot ang droga anang adlaw. Munang suko ko kaayos sa mga putang inang mga drogista. Labin na yun, kanang mga pinanser ng milyonaryo, di lang ko makasulti unsay tribo nila, pero makasabot na mo, kay law ay mapodog akong, kay astara ba ako, naapoy dugo nga. Ibong, unsa may ato mapaabot sa atong nasod? Okay yan ang mga dato, na naway deposito daan. Kita, magpa-eskwela ta sa atong mga anak, nga unta pagka abot sa panahon nga di ka na makatrabaho, retired ka na, idutil ka na imo palit o bugas o baski buwad na lang isuwa para ihungit sa imo. Pero imong morning rason nga nganong paminawa ko ni morning rason nga nganong mantas kay ko anak. Ato imbestigar sa wala man sila kasabot ana. Kaning mga puti utang ina ninyo. May alam mo sa istorya, ay alam mo musulti, mo kini mo kana mo ay dapat ning buhaton kanin tinarong. Gusto sila straight. Ang problema, sila may kwarta. May kwarta pa gani, nagyapoy droga. Pero may kwarta. Ang Pilipino, pagkaguba sa anak, guba na ang pamilya, guba na ang kapalaran natong tanan. Muna'y di yun na ko gusto. Munang init kay Gos sa mga drogista, hantod karon. Kay mabalik ko basig bagay ang baya isulti ang akong usa ka anak nga rin, ang mayor si Baste mo na'y kamanghuran. Ang maguwang anak ng babae si Inday Sara mo to'y mangulatag sirip. Ang maguwang po nila, kamagwangan nila kaniya mga re, pero di daw siya musulti kay ang iyang parang kaya ito, o bang babae regyan niya, dire, dito. Pulong. Ha? Pulong. Kamagwangan ako. Tuluro na sila. Ay, silo ako. Duhay akong asawa. Sa unang asawa, tulo. Ikaduhang asawa na ako. Kanang akong karon si Hanilet. Na may anak si kasi ito pangalan ito. Kitty. Mora na. Manangingon nila nga may anak sa gawas. Basket tinuod nga kuan, gisiguro gid nako nga di na lang kung istorya giunsap ko pagi. Pero gisiguro gid nako nga wa ko'y anak sa gawas. Maluoy ko sa tao. Maluoy ko sa tao magdako ba nga way papa, way mama nga.
Kung imo lang pong bisitahan o kada semana, 2 ka adlaw, niya mabalik ka ngadto sa tinuod nimong asawa. Itong unang asawa na ko, isubog ayaw galagat ng mata pirmi. So, nibalhin ko rin sa ikadawang asawa, mas isamot, magsige pag kagot sa ngipon. So, bulakin yan eh. Kadto Bisaya, kaliwat ato pero tisay mo ng ilang nanay ni Bastay o may pulong. Natingabi daw kanina, tanaw ko sa, wala ko man klaro, kinsa ka istorya. Ako, naam lagi, gipa-istorya, ano, speech man nila ng priso, giga, imo mo ng anak. Napulo mo nagtato. Kamot, sa tiil ka. Mopod si Inday. Actually, si Inday mo iga sugod kana akong anak nga babae. Mo ginay malditas na. Siya iga sugod anang sa pamilya Patatok. Di mo tuo ba? Di mo tuo badlungon. Kig-away yun. Kang na, sige. Ambot lang hae karon. Pandugay mo kung kita sa akong anak. Huwag ba lang ko na sila ka kuhan ba nga kita salabi magkatiguang ta. Mingaon kita sa atong mga anak apo. Wala na sila ka sa until sila maabot sa panahon nga sila po'y amahan o mga po. Anak na nila ana ang tuyok sa kinabuhi. So, muna ang sapoy akong istoryahan. O sapoy istoryahan na to, kinsay kadunggab ni Magellan, di sila po lapo. Kanibang pagka-presidente na ako, tawag na ko ang Bureau Officers. Yan ako, ito bang lapu-lapo na isda? Sino nagpangalan nito lapu-lapo? Sila, Mr. President, matagal naman yan. O siguro, basta pagdating namin dito, lapu-lapo na yung isda na yan. Kung huna na kung maputang ina mga Tagalog, awa among hero nga to sa Cebu, gihibo lang yung isda. Bitaw. Pero bagay noon, may dumapuntag lapu-lapong di kayo mayong kinilaw. Lapu-lapong tinula, lapu-lapong sabaw. Mga hinumdum ko perme. Kasi nga ng mga panahon, maghiskot yun ko, always ay mamingaw ko sa nihawa mingari sa Danau, may edad na manggod ko. I was about 6 years old. So naana ko'y deep perception sa lugar. Even ang Cebu ni ato nisod na sa akong munang every time mani ako nga rin medyo komportable ko nga na ako sa akong kabalingong nasod na ako sa Kabisayan. Pero ang akong lula nga Leyte ang
lolo na ako may tagang rin. Munang maghandom ko maghandom yung Bisaya. So, og dili ko makaanhi kay lisod naman ko karon sa kwarta, retired na, limitado na ko eh. Di na lang kumunda kag istorya, basta limitado na ko sa akong retirement. So, pero gusto gyud ko pirmi mo anhi ug may panahon gani unta. At gusto ko matugdanaw. Pero may taga-Danao nga rin. Kumusta ninyo? Gusto mong bisita. Nakapaman itong balay nga ang mong gipuy ni Adno. Murag hagdanan ng balay na bilin, pero unsa pa ba istorya na ako? Ang atong ugma. Well, ang atong ugma, tanaw na to si, ako, okay lang. Si Marcos karon medyo maganda ang, suportahan ko yung Chacha at I am comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Basta I don't know how his term would end. Pero tingin ko maganda ang takbo niya. Kaya lang, yung mensahe yung ang mabuti lang, yung military, pati pulis, nagpabilin nga medyo disiplinado. Lalo na ang military. Namakpak mo na, retired siguro, kaya ang pensyon, nasao na lang. Nadanghaw ko man military, daghan mi nangan ni. Ang uban gikas Manila lupan diri maminaw lang sa unsay hungihong aning Chacha. Okay ko as long as it is not intended to benefit the incumbent. But pasabot si Marcos kutob diya sa one term, 6 years. Ug i-amend niyang constitution, join him, and I will operate with him. But dili na applicable sa iya. Because ug iyang i-amend ang constitution para makadagan sa usab, mo na nay problema. So he was elected under the Constitution for one term for 6 years. So be it. Diya karakutom. Pagkahuman, maski nga na to, sunod nga ang bedbe sa Constitution, tagaag 3 terms, walay bali sa ako. As long as it is the will of the Filipino. Masunod yun ang tao. Ang kuan yun na o unsay naa sa kasing-kasing sa Pilipino. Period. Di natamulampas diha. O unsa lang po'y gusto. Kasayo bang mambataw ninyo nga rin? Mga mulitaw nga dili tagdon. Uso na sa mga baryo niya to. Mangharana gani, unya dili mo abri ang babae o bintana. Batuho na noon ang nanto. Early. Naptang ko pa pagka-mayor. Pagka-mayor na ako, wala. Lapdos yun na na. Huwag nakalusot.
Basta onsalay, pala sa ako, tama o mali. Kuto brata diya. Di tamo gawas niya. Basi kinsay akong kaistorya, negosyante, o pa, tama o mali. Mamili ka. Hanggang dyan lang tayo. Mali ang imong pilion. Tangina, magka-problema ka talaga sa akin. Hanggang kung ano lang ang tama. Sa akong panahon, pero buyag, di bang pagkumanghambog? Di bang yun mo makontrol ang gobyerno? Impossible. Numero 1 kaning police. Sus. Dugay ko kong fiscal. Anak ka ng nawaring chief of police na niaging kauban ako. Pero kaning police, God, so basta